mahigpit dahil baka hindi nyo kayanin ang bigat ng problema ang ating haharapin ngayong hapon. Tama ka dyan, Jelly, pero kahit gaano man ito kabigat, alam naming mabibigyan ng solusyon pa rin ito dahil kasama natin ang grupong laging hatid ay Payong Kapatid. Attorney Ben Acosta! Dr. Camille Garcia! Father Sonny Merida! Sila ang ating konsyensya ng bayan! Magandang hapon, taong bayan! Handa na ba kayong makialam? Handa na rin ba kayong makipagharapan? Face the truth? Face the consequences, face the people! Ginawa niya ang lahat para mapalapit siya at ang kanyang anak. Ito, kapatid, magpakilala ka na. Ako si Sharon. Pumatol ako sa may asawa na at kinuhan ng asawa niya ang anak ko. 5 taon ko na hindi ko nakikita ang bata. Ano ba ang dapat kong gawin? Sana huwag niyo akong husgahan. Sharon, maupo ka na sa ating senior de konsyensya. Taong bayan, wala na kurungan at wala na rin atrasan. Simulan na natin ang harapan! Sharon, sino ka relasyon? Si Jose Yumoy po. Si Jose. Sabi mo kanina meron siyang pamilya. Totoo ba yun? Meron po. So, sino yung asawa niya? Si Shirley po. Si Shirley. Si Jose at si Shirley mag-asawa. May mga anak ba sila? Opo. Kasal ba sila? Opo. Okay. Sabihin mo naman sa amin kung kailan kayo nagkarelasyon at paano kayo nagkakilala. January 1, 2003 po, nagtatrabaho po kasi sa bar. Tapos, nakilala ko po si Jose. Tapos, pakilala ba niya sa'yo? May asawa siya? Meron po. Sinabi naman po. Sinabi naman niya sa'yo? Opo. Tapos, nagkaroon na kayo ng relasyon. Dumaras ang pagkikita. Hanggang umabot sa puntong, Nagkaroon kami ng anak po. tapos ano nangyari sa inyong pagkakaroon? Tapos, pinanak ko po yung anak ko ng December 17, 2004. So, kailan 2004? 4 po. So, after 1 year, nagkaroon kayo ng anak. Ngayon, kayo ba'y nagsama? Hindi po. Yung ginagawa na po niya, nangupa po kasi ako sa lugar namin. Tapos, nalaman niya nangupahan ako, siya yung nagbabayad na po ngayon ng upa ko. Okay, paano kayo ngayon napunta ng anak mo sa bahay naman ni Jose? Pumasok po akong bilang katulong. At dala-dala mo yung anak mo. Siyempre, Anak niyo ni Jose. O, anak ni Jose. At walang kaalam-alam yung asawa ni Jose na anak ni Jose yun. Oh, Paano niyo naman alam? Paano naman napunta sa pumasok ka bilang kasambahay doon? Opo. Paano nangyari? Paano ka nag-apply? Sinabi sa'yo ni Jose na mag-apply ka? Opo. Sabi niya, pasok daw po ako doon sa kanila. Pumayag naman po ako para makasama rin po namin yung Si Jose. At walang kaalam-alam ang asawa niya, syempre nasa iisang bahay na kayo, na meron kayo syempre mga pagtatagpo sa loob mismo ng bahay. Paano ikwento mo sa amin? Pag sa gabi, kasama ko siya. Minsan, kung di ba natutulog yung asawa niya po, siyempre po, umaakit sa taas namin. Kasi siya, may second floor siya. So, doon kami sa taas, sila sa baba. Hindi kayo nahuli. Hindi naman po. Hindi kayo nahuli kahit kailan. Ilan taon yung anak mo nung panahon na yun? 2, 3, 4? Pa po eh, magti-3 pa lang. Magte-3 pa lang siya ng mga panahon na yun. So lumalaki siya, anong tawag niya kay Jose? Papa po. Ay, bakit? Ikaw ba ang tawag niya kay Jose? Eh, siyempre, kung ako si Sharon, si Shirley, mag-iisip na ako. Shirley and Sharon, why not? Kasi po, ang paliwanag po ni Sid doon, lahat naman ng tao na tinatawag sa kanya, Papa. Lahat ng mga So, Lusot. Pero anong pagkakalam na anak mo? Sino ang ama niya? Sinabi ko po, patay na po. Ang tawag niya, Papa, pero sinabi mo patay At na. ang pagkakaalam ng anak niya, patay na yung tatay niya. Oo. Kaya, hindi naman nagtanong yung So, eto na, may issue kasi na nawala ang anak. Ano nangyari?
December 17, 2008, birthday kasi niya, ano na siya, 4 na taon, nawala po siya. Ano siya naman? Nagano po siya, naglaro po siya. Hindi na namin napansin kasi bata naglalaro. Pinatabayaan lang namin. Kasi hinalap na ng news yung bata, hindi niya na po makita. Ang ginawa namin, nalalap po kami bigla. Kasi hindi namin alam kung nakaning. Hindi ko alam kung kinuha ba o hindi. Hanggang sa ngayon? Opo, kasi pumunta ako sa customer service po. Nagtanong ako doon, nagpatulong ako. Pero matapos nga, nag-report ka ba sa police? Nag-report Hindi po ka ba kami. itulong sa media? Pwede kang manawagan? Ano ba yung mga ginawa mo para mahanap? Pumunta lang po kami sa barangay po. Nagtanong po kami hanggang magpapaskal po siya na ang kung magaling rewards para lang po makita yung bata. Makuha. Wala kahit anong lead. Walang tumawag na baka nakita anak mo. So, kung 4 years old siya nawala, mga ilang taon na kaya siya ngayon? Panay na po. Mga 9 years. 2008 pa yun eh. 2014 na. So, 5 years na hindi ko ma-imagine yung Pakiramdam na yun na hindi mo alam kung nasaan. Eh, inisip ko nga baka, hindi ba usong ngayon ang kuha ng mga bata? Baka kinuha ko, hindi ko alam. Pero wala ka bang pinagsususpetsahan? Yung mga panahon na yun na baka Wala naman po. ay kumuha. Ang naisip ko namin yung asawa niya baka ako kasi biglang nawala rin po yun nawala yung bata. Ay, Siya na wala bigla rin. Sabay sa ikaw. Ay, pamilya. Ulit mo yung... Oo, ano nangyari? Hindi. Hindi, pag uwi po namin, andun pa po yung asawa niya. Oo. Kasi bandang na mga ilang oras na gabi na po. Biglang nawala po siya, hindi po nagpaalam po sa amin. Tapos ano nangyari? Wala na, di na bumalik? Hindi na rin po bumalik. 5 taon na rin nawawala. 5 years din. Medyo, kaduga-duga. 5 years, bigla, hindi kayo nabuking kayo? Hindi ko rin po alam eh. Party, ang saya-saya, tapos ito ang ending. Naku, taong bayan, anong masasabi niyo sa kwento ni Sharon? Sige ate, ano mo gusto mo sabihin? Para sa akin kasi napakadakila mong napakadakila mong ina dahil gusto mong ilapit ang iyong anak dun sa tunay na ama. Pero sana, inisip mo muna yon. Bago ka lumapit doon, alam mo may asawa yon. Tumayo ka na lang sana sa sarili mong paa. Salamat po. Botohan na, taong bayan, sagutin lamang ang tanong na ito. Nakipagrelasyon si Sharon sa pamilyadong si Jose hanggang sa nagkaanak sila. Pero tinangay ng misis ni Jose ang anak nilang ito at 5 taon na siyang hindi nakikita ni Sharon. Yun ang tingin ni Sharon na ang tumangay sa kanyang anak ay si Shirley. Hindi pa natin napapatunayan yon. Pero kapag nagkita silang muli kung sakali, dapat na nga bang magpakalayo si Sharon at mamuhay na ng tahimik kasama ang anak lamang niya. Oo o hindi. Gamit ang inyong vote cards, taong bayan i-press ang A kung oo or press B kung hindi. Taong bayan, vote na. A kung oo, B kung hindi. So, ang tanong, ilalayuan na ba Oo. ni Sharon ang tatay? Na si Jose. Kung Kung nakita nahanap niya niya. ang kanyang anak. Buong Pilipinas, mag-face react na. I-text lamang ang react space face/message at name ninyo at isend ito sa 5656 para sa Smart at Sun subscribers. Pwede nyo rin i-tweet ang inyong reaction using the hashtag FaceReact. At syempre, pwede rin kayong bumoto sa ating online opinion meter na nasa official website natin. At sa ating Facebook page pa. Come on! At eto na nga, base sa ating opinion meter dito sa studio, 89% na nagsasabi na oo, magpahalayo-layo ka na. 7% na nagsabi hindi. Okay, siya ang anak ng karelasyon ni Sharon na si Jose at ang misis itong si Sherlita. Pero gaano katotoong lalong lumalala ang problema ng inyong pamilya dahil sa kagagawan mo? Jason Yumol, humarap ka na! Jason, alam mo ba na magkarelasyon pala ang tatay mo at itong si Sharon? Napapansin ko po na parang may relasyon sila. Isang tanong, isang sagot. May lihim na relasyon din ba kayo ni Sharon? Meron po. Last, may nangyari na ba sa inyo ni Sharon? Meron po. Hala! Kasama natin si Jason, ang anak ni Jose na karelasyon ni Sharon na ngayon ay karelasyon din si Sharon. Ano kaya ang kanyang paliwanag? Bakit nagkaganito? Lahat ng yan sa pagbabalik
naliligo po kasi siya noon. Oh. Ano suot? Nakapangtulog po. Bakit pumapasok ka sa kwarto niya na naka-night gown? Tsaka alam mo, Jerry, Na bagong ligo? Oo. Habang nagkukwento siya, yung ngiti mo, Naka-smile? parang proud na pa sa ginawa mo.